Yung after to pinatayo sir na freedom fighter, 2011. Bali, kasabay pinatayo ang freedom panahon yung Mercato, German ng freedom fighter. Kasabay niya ang 118 base sa Imaylip. Dito sa may ano? Sa Quadjar. Yung base kumanang si Ustads Wahid Tundok. Oh, na-meet ko siya kahapon. Sir. Yan ang kasabay ng freedom pinatayo, sir. Yung 118? Sir. Dahil sige muna. Kilala ka muna at ikwento mo muna dito. Dito ka lumaki, di ba? Kilala ka muna, then ano mo nga kami, ituro mo ano itong area natin. Sir. So, pakilala ka muna. Sir, ako po si si Curato, sir. Curato Datuan Taya. Sir, itong mga area, sir. Yan ang sir. Old Capitol, Saripagwak, o Timbangan, dali nila isa-isa. Dahan-dahan. Isipin mo lang mga Taga-Luzon nanonood nito. Sige, yung Old Capitol, yun, yung pula. Sir. Yung sunod dyan, sir, Saripagwak. Ano yung malaki doon? Yung doon. Sako pa rin ang Saripagwak, sir. Yung, di ba may katabi niyan, sir, detachment ng doon sa may dryer? Yun, yung green, yun yung dryer na malaki, di ba? Timbangan, sir. Sige. Sige, isa-isahin natin. Dahan-dahanin mo ikwenta. Ayun na. Okay. Itong sa mga bahay nito, sir, na yan ang tawag nilang City of Damalibi. Yun, yung gitna. Yun yung sa maraming bahay na sa sa una ng taniman. Okay. Sir. Ito, sa ibaba nito, Barangay Satan. City Satan. Yung nakikita natin sa baba lang. Sir. So, sandali, nasaan ba tayo? Hill 150, sir. Ito, nandito kami sa Hill 150. Sige. Sitio Mita. Sitio 150, Barangay Mata. Dato Unsay. Dato Unsay, sir. Okay, sige. Tuloy natin. Ito, sir, ang munisipyo ng Dato Unsay. Yung karsada na, nakikita ng karsada, yan ang Sitio Lab. Yun doon? Sir. Yung parang parang yung diretso. Yun ang Sitio Lab. Sir. Okay. Sa may muski. Sige, tayo ka para mas makita natin. Sa may muski, sir. Okay. Sa sunod na yan, sir. Sitio Klumpang, Saripagwak na yon. Barangay Bagong. Bagong Upam. Sunod na yun ang Bagong Upam. Ito, yan ang SPMS box ng tinatawag kasi na military. So, ngayon, sige, yung Kitango kasi yung pinag-ano mo doon medyo nandun, parang kaunti lang naman. Sa unahan pa, sir, meron pang sir, na sitio, Barangay Malungog, Datunsay. Okay. Bago baging Kitango. Doon, sa kaliwa na yun. Sa kaliwa na yun, sir. Sige, nasaan ang Mama Sapano? Doon, sir. Mama Sapano. Yun, Saan doon? Yung anong kwan doon? Yung ano? Doon sa may unahan ng may pula, sir. Yung may pula, yun ang Mama Sapano? Doon ba sa unahan? Okay. Nasaan ang Pagatin? Dito, sir. Banda. Yan. SPMS box kasi sa Libo, Pagatin. Yung sa Libo kasi Dato Saudi ang patuan na ngayon. Hindi, sir. Sa Libo, sir. Dato sa Libo. Dato sa Libo. Barangay Pagatin, Dato sa Libo. Ang munisipyo. Okay. Tapos, nasaan ang Sangka lumaki? Dito sa ibaba na ito, sa Barangay Mata, sir. Sitio Tala, Barangay Mata. Ito, dito sa baba lang nito. Sir. Sige, balik upo na tayo. Ikwento mo yung bata ka pa. Kasi naranasan mo yung, nadaanan mo yung mga mainit-init pa na mga panahon. Sir. Kasi, sir, ako, sir, simula bata pa ako, sir, hindi na, hanggang grade 2 lang ang naabot ko. Pati sa Arabic, grade 2 lang. Pati sa English, grade 2 lang ang naabot ko, sir. Kasi, yung maliit pa ako, sir,
palagi kami nagabakwit. So, hindi, sige, bakit kayo nagbabakwit nun? Sige, ano ba yung sitwasyon nung maliit ka? Mga ano to, 1980s? 90s? Hindi ko matandaan, sir. Pero, kasi, palaging gera ba? Palagi kaming nagabakwit. Kasi, sige, saan ang gera nun? Ang tawag sa MILF pa noon, sir, na internal. Ang MILF noon? Yung MILF, ang tawag sa kanila, yung sa amin ay nandiyan naman yung mga bata. Bata? Mga internal. Yun ang tawag sa inyo? Oo, sir. Kaya nga, palaging pumasok ang tropa o nagbagpakan sila, nagbakwit na lang kami. So, sandali dito ka lang naman, dito lang tayo. Saan nagbabakbakan dyan noon? Dyan, saang banda dyan? Dito lang sa baba, sir. Kasi Barangay Mita, bakbakan talaga dito eh. Oo, sir. Yan. Yan ang, kasi sago pa din ng, pati dyan, sa Satan, Sitio Satan, Barangay Mata. Sitio Lab, Barangay Mata. Sitio Tula, Barangay Mata. Sitio Bunting, Barangay Mata pa rin. Lahat ng yan, sir. Yan ang area ng palaging bakbakan. Yun ang pakalapit namin. So ganito, kasi dito noon, hindi mapasok-pasok tong Hill 150, di ba? Sir. Mabigat. Hindi mapasok, sir. Ito? Sir. Pati dyan sa amin, sir, dati, walang makapasok na tropa dyan kung malibang, sir. Sir. Sige nga, ano mo nga yung... Dito, sir, sa area na ito, walang pwedeng makapasok dyan na tropa dati, panahon ni Umrakato pa, kung Tagalog ba makasalita. Ganon? Pinugutan ng ulo. Dyan lang sa baba? Dyan sa baba. Kung pumasok ang salitang Tagalog dyan, big sabihin, asit ng sundalo. Kung salitang Tagalog, hindi makalabas yan. Dito? Basta dito? Dyan sa baba, mismo. Ganon? Panahon ng marami pang sumisikat pang freedom. Dali kasi nasaan yung Camp Omar? Dito? Yan sa dito, nandito sa likod namin yung Camp Omar. Dyan sa likod namin, malapit lang. Kasi dyan, 1990s, yan yung malaking mabigat din na labanan. Matagal. So ganon pala ang mundo na kinalakihan mo. Ganon pala yung mundo na kinalakihan mo na puro bakwit, puro ganon. Sir, ganon, sir. Kasi, kung dito kami sa bundok, kasi nakatira din dyan sa bundok. Kagad-kagad, sir, na pumasok na naman ng tropa, magbakbaka naman ng mga internal sa tropa. Bakwit na naman kami. Magbaba naman kami. Kaya nga, naawa ka rin sa nanay mo siguro nun? Sir. Dahil hindi ka talaga... Hindi ako nakapag-aaral ba? Yung hanggang makaya ko na bumuhat ng baril, pumasok ako ng MILF. Mga anong edad ka na, mga lampas? Siguro mga 14 years. 14, mga ganon? Mga 14, 15 yata siguro. Pero ganon, para pumasok ka ng MILF, hindi ka ni-recruit, ganyan, basta nag-voluntary ka lang, ganon? Sir. Nagsama-sama na ako sa mga kabataan ko. Mga kaedad ko ba? Marami ba kayo nun? Ganon na mga ganong kaedad mo na sumasama? Sir. Sa MILF, sir. Tapos, naging opisyal ako ng MILF. Naging commanding officer ako ng MILF, sir. Tapos, pinatayo ang Freedom Fighter sa 2011 kasabay ang 118 base. Ang pinatayo, sir, ang Freedom Fighter 118 base, saan kukunin ang tao niya? Sa MILF pa rin. Ang unit, ano bang kaibahan ni Freedom Fighter tsaka sa BIFF sa MILF ng mga panahon na yon?
So kasi, sir, na pinatayo ang MILF, BFF, sir. Ang kakaibahan, sir. MILF, sir, na ang sa kanila ay inigusit para walang gulo. Sa freedom fighter, sir, putukan, baka lumpa mahanap ang katahimikan. Pero hanggang ngayon, sir, wala pa rin, hindi pa rin nahanap sa BFF ang katahimikan, sir. Sige. Babalikan natin yan, isa-isahin natin yan. Pero nung MILF ka, na bata ka, napalaban ka naman. Oh, sir. Sige, ikwento mo nga yung unang-unang mong laban na hindi mo makalimutan. Sa kwan, sir, sa bundok ng Kabalukan, sir, na internal, sir, maliit pa ako doon, sir. Nakasama na ako doon sa mga uncle ko. Sa kwan, Kabalukan ba? Yung naging commander namin doon, si Kagilimbas at si Commander Silik. Silik, yata yun. Pero yung pumasok ang sundalo doon, sa maliit pa ako, nakasama ko doon sa mga uncle ko. Kaya ikwento mo nga yun kasi batang warrior ka na noon, batang ano ka na noon. Maliit pa ko to. Hanggang kaya ko palang bumuhat ng ang baril ko doon, sir. Na yung R79. Hindi bale? Oo, sir. So okay yun. Oo, sir. Gumagaan yun ang palagi kong baril, sir. Pero kung sakaling nakuha ang kampo namin, nakuha ng sundalo, so ini-turnover ko doon sa uncle ko, sumama na ako sa mga magulang ko, nag-uwi na kami dito sa Barangay Mata. Ganun pala yun. Pwede kang pumasok, pwede ka rin lumabas agad-agad o ganun. Oo, sir. Sumama ko sa mga magulang ko, nag-uwi kami dito sa Barangay Mata. So, naabot ko naman dito, palaging bakbakan. Kasi ngayon, di ba, normal na, daming dumadaan. Ganun. Meron ng mga panahon na yun, marami ba dumadaan-daan dyan? Oo, sir. Pero noon, talagang kwan talaga dito. Talagang, wala pa yung mga yan noon. Wala pa yung malalaking building na yan. Wala pa, sir. Kasi, ang kwan pa dito, sir, na kwan, dyan lang sa kwan, sa Ripagwak pa. Tapos, pati dito, sa munisipyo, wala pa ito yung munisipyo. Oo nga. Wala pa ito. So, anong nandyan lang noon? Oo. Dito? Sa, kapati mga bahay dito, sir, wala pang, konti ang mga bahay dito. Gilid ng karsada. Kaya pala noong mga panahon na yon, halos talagang, yung MILF talaga yung yung... Oo, sir. Pero, nagtataka ko rin, sir, na kwan, kasi, yung pinatayo ang Freedom, kadami ng bahay na malalaki ang nakatayo. Pinatayo na ng mga 118, kadami ng mga bahay ang mga malalaki ang pinatayo. Tapos, palaging bakbakan dito, yung pinatayo ang Freedom. Anong ibig mong sabihin yun? Ewan ko ba, sir? Anong kwan yun? Ilang araw, bakbakan naman nandito sa baba. Ilang araw, bakbakan naman, pumasok na naman tropa, bakbakan na naman. So, ang magutos, si Umrakato noon, lahat ng detachment ay arasin. Gabi-gabi, inaaras ang detachment. Yun yung naging ano nyo. 2011 ito. Oo. So, sabi mo kanina. 2013. 2013. 2013 na. O sige nga, ikwento mo yun na ito. Kasi ito, paborito mo to. Nandito na kasi ito nun, di ba? Itong kampo na to. Oo, sir. Nandito. So, paano nyo hinaharas to nun? Dito sa kampo nito, palagi kong hinaharas ito. Diyan kami nagapwesto. Sa kabila. Saan? Dito? Sa likod? Diyan sa kabila. Diyan naman sa Manggahan, hindi, nakalimutan ko na, kadami namin kinaharasan. Araw, yung dating sundalo dyan, inaraw-araw namin inaharas yan. Ginagabi-gabi namin inaharas yan. Gaano ba? Sige nga, ano ba ibig sabihin na nanghaharas? Paano ba? Yung kwan, sir, kasi kung umaras dito, sir,
umaras dito sa mga kampo Sige, nito. isample mo nga itong kampo na to. Paano nyo hinaharas tong kampo na to? Hill 150. Hill 150, na galing kami doon kami nagtipon-tipon sa baba. Tapos, kung makaabot kami ng sobra 30, kasi kung tuwing inaras ng 150 o di kaya doon sa Manggahan, ibig sabihin kasama ko doon. Dahil? Ako ang guide. Kasi taga dito ka. Oo, sir. Kasi kahit saan galing ligawasan ng umaras dito, ibig sabihin kasama ko rin. Kasi talagang ikaw yung guide. Asan ba iligawasan ulit? Doon sa una ng kwan. Yun na doon, sa medyo blue-blue ng kaunti. Oo, sir. So ikaw talaga yung dito, tour guide. Oo, sir. Oo, sir. Oo, sir. No, dadaanan ka doon. Oo. Ipatawag ako ng commander ko, si Jay Katot. Ipatawag niya ako. Sabi niya, punta ka dito kaya merong nakadating dito na umaras. Kung hindi sila makaras, kung hindi ka kasama, kaya ikaw ang may area. Ganun ba yun? Oo, sir. So, sige, andito tayo sa tuktok ng 150. So, ang galawan nyo, saan kayo dadaan? Diyan, ibang-ibang dadaanan dyan. Meron din makadaan dito sa tabi ng munisipyo na dito na sa Kwan magdaan. Meron din doon sa amin, sa sitio Kwan. Hindi, sitio Tala, makaakyat. Yun ang palaging aakyatan namin. So, example, ganyan. Pag nandiyan ka, anong gagawin na ng haharas? Para sa mga nanonood, saan kayo, gaano kayo layo dyan? Kung nandiyan sa kampo, sir, Kwan, masikita niya, sir. Sikita na yung kampo. Hindi, yan, kanyari, pader na yun ang kampo. Gaano kaya kalayo kayo? Di, dyan lang, sir. Dyan sa baba. Ganun kalapit? Oo, sir. Yan sa Manggahan, yung pagitna na lang yung karsada. Ang lapit nun. Oo. Bali, kung iba na naman gabi, arasin, doon kami, umikot kami. Doon sa likod niya. Pero pag dikit nyo, ayan, ito bakod, ayan, i-sample mo nga, yan. Oo, sir. Ikwento mo, yan, bakod na yan, nandyan tayo. Diyan kami sa Kwan. Yung iba pa, magkapit pa dyan sa Kwan. Sa bakod na? Oo. Ganon? Yan, oo, sir. Tapos, sige. Kapag merong matamaan sa amin, dito, kung hindi na kaya buhatin, may iwanan lang. Pero kunyari ikaw noon, anong trabaho na bakit nyo ibig sabihin kasi ng haras? Kasi ang tawag sa amin, kung mamatay ka doon, jihad fisabilillah. Yun ang iniikuan ng opisyar namin. Mga ustadis, ulama, kung mamatay ka sa enkwentro ng army sa aula, jihad fisabilillah. Yun ang... So, ganun ka noon? Oh, yun ang pinaninindigan namin, sir. Ang jihad fisabilillah. Ano ba pagkakaintindi mo doon? Ang pagkakaintindi ko doon, sir, na kasi ang kuwan doon, sir, sabi ng mga ustadjes, jihad fisabilillah ay kung doon ka sa surga, yun ang pinakamaganda, mas maganda pang dito sa sa atin. Kaya akalain mo, sabi nila, kung mamatay ka doon sa jihad fisabilillah, ang naghihintay sa iyo, ang magagandang babae ang sabihin ko, na 70 katao na babae ang naghihintay sa iyo kung mamatay ka doon sa jihad fisabilillah. Yun yung... yun ang yun talagang sir, yun ang masabi ko sa iyo. Pero hindi naman yung babae yung hinahanap Hindi babae ang hinahanap natin doon. Ang hinahanap natin doon, jihad fisabilillah. Doon ka makalagay sa pinakamaganda, sa mas maganda pa dito na. Sige. Gilang. Ganon ba yun? Yan yung... sir. So, ikaw noon, nung kabataan mong ganon, masabi mong mujahid ka ba? Sir. Yun ang kasi, kapag pumasok kami sa BFF, sir, na kwan, ibig sabihin, wala kang inteksyon, kung di bakbakan, kasi ginahanap mo kung paano ka mamatay, doon kasama ka doon sa jihad fisabilillah. Pakiulit.
hinahanap mo kung paano ka... Paano ka mamatay sa kasama ka doon ka mamatay sa jihad fisabilillah. Yun lang ang hinahanap mo, sir. Na ikaw ganun ka talaga noon? Oo, sir. Kasi dati, sir, hindi ako makakita ng sundalo. Kung doon pa ako sa loob, mainit ang dugo ko sa sundalo. Sige nga, ikwento mo nga, ano yung ibig sabihin na mainit yung... Mainit ang dugo ko, sir, sa sundalo. Kasi, sundalo, sir, yun, kapag makakita ko ng sundalo, sir, noon, nasa freedom pa ako, makakita ko ng sundalo, gusto ko mapatay ko na lang. Ganon? Oo, sir. Kaya nga mainit ang dugo ko sa sundalo dati. Nababanggit mo to ngayon, pero kaibigan ka na namin dito. Oo, oo. Pero parang bakit ganon? Saan nanggagaling yung galit na yon? Kasi, yun, sinabi ng mga ustadis, kapag kalaban ng Quran, kalaban ang gobyerno. Kasi ang pinanindigan namin niya sa Quran, ng sabi ng ustadis, mga Quran, ang hinahanap niya, ang tao na paninindigan niya ang Quran. Na ang hanapin mo, kung kaya nga pumasok ka sa mga gera-gera, ang hinahanap dyan, kamatayan mo. Ang kamatayan, kung mamatay ka doon sa gera na yon, ang kalaban ay army, ibig sabihin, jihad ka. Jihad fisabilillah ka. Yun talaga yung turo sa inyo? Oo, sir. Ewan ko ba, sir, sa ibang grupo, sa bagong mga grupo, mga ISIS, o di kaya ano dyan, basta sa freedom, yun ang paninindigan. Pero sinabi pa lang ng sir, marami ako rin narinig na pinakamasama ang freedom. Dahil daw? Ewan ko ba kung bakit pinamasama. Ang freedom, hindi masama yan, sir. Pero ang banta sa kanila, masama daw. Hindi masama ang freedom, sir. Bakit mo masabi yun? Hindi masama, sir, kasi ang freedom, sir, noon, ang pinanindigan niya, ang sa kanila lang, matahimik ang area at civilian, walang pwedeng madami sa civilian, hindi katulad na ngayon, sir, na ibang-ibang grupo. Kahit civilian, pwede. Kahit saan, pwede. ISIS. Nung pumasok ng ISIS, ganun siya. Oo, sir. Kahit civilian. Kahit civilian, sir, pwede. Hindi, kaya nga, sir. May disiplina pala kayo sa sa freedom noon. Oo, sir. Kasi hindi kami, sir, kung may civilian, sir, hindi kami magputukan sa doon sa karamihan ng civilian. Iwas nyo talaga? Oo, iwasan talaga. Kung hanggang makaya pang maiwasan, sir. Kasi di ba meron din kayong bomba? Oo, sir. Kasi after to pumasok ang tropa dyan sa baba, kung malaman namin, pinalis ang civilian. Tapos lahat ng daanan dyan, tinanim naman ng bomba. Kaya nga, sir, sa amin, sir, panahon namin sa freedom, wala kang marinig na nasabukan ng bomba ang civilian. Yun yung ano nyo? Oo, sir. Pero iwan ko ba kung sa ngayon, sa ibang-ibang grupo na ngayon, kadami ng grupo na ngayon, ay marami tayong naririnig na kadami ng civilian, doon nilagay ang bomba. Ewan ko ba? May ganun din. Oo, pero kayo hindi ganun? Hindi ganun, sir. Basta paksyon bungos, sir. Hindi ganun. So, sige balik muna tayo. Bakit ka galing MILF, bakit ka pasok ng freedom? Freedom, sir. Kasi yun yung pinatayuang freedom, sir. Yun ang kadaming salita na yan ang totoo na sir. Kumbaga, sir, na lahat ng gawin nila ay nasa jihad fisabilillah.
Yun. Yun yung sabi. Yun talaga. Oo, sir. Kapag ginagawa mo, kung pumasok ka, lahat ng gawin mo ay nasa freedom, fisabilillah. Yun yung pinatayuang freedom, sir. So, ang nangyari, sir, na yung unti-unti, kaya dumadami ang freedom. Yung after 2013, doon nagsimulang napakilala ang freedom. So, 2015 yata ang pagkamatay ni Carialon, 2016. Hindi, ngayon lang si Carialon, si Umrakato. Si Umrakato. So, namatay si Umrakato. Yung nakuha ng tropa ang doon sa kampo Umar. Doon ba siya namatay sa Umar? Oo, sir. Dito lang, lapit lang, di ba? Bali, ang sir, nangyari dyan. Nagbaba naman kami. Eh, wala lang kaming kampo dyan. Baba kami. So, after nagbaba kami, namatay naman si Umrakato. So, bago namatay, hindi pa namatay si Umrakato, nag-iwan siya ng sulat. Na kung mamatay ako, yun ang kuha ng sulat. Kung namatay ako, na basahin yung sulat kung sinong makapalit sa akin. After namatay si Umrakato, binasa ng dalawang ulama, nakadikit niya, ang sulat, nakalagay doon sa sulat kung si Apakagi Bungusang nakalagay doon makapalit kay Umrakato ng pagiging chairman ng BFF. Oh, sir. So, ang after doon, si Apakagi Bungus ang nakalagay doon, nag-uwi siya doon sa Barangay T. Barangay T. Pero hindi ko nakalimutan ko na mga taon na yun, sir. At nato nag-uwi sila niya Apakagi Carialon sa Barangay T. Ang nangyari doon, sir, kasama si Sala, si Apakagi Bungus, si Carialon. Yung nagtipon-tipon na sa Barangay T. So, ang gawin ni Carialon, una, pinagbantaan niya si Apakagi Bungus na mapatayo uli ng ISIS. Yung panong ISIS ngayon. So, ang nangyari, parang nagkuhan ba sila tatlo ba? Kung sino ang puno ng ISIS. So, pero ISIS yung pinag-usapan na, hindi na hindi na BI. Hindi na BI, sir. Pero ang kay Apakagi Bungus, sa kanya rin mismo. Hindi niya iiwan ang pamamahala ni Umrakato sa kanya bilang chairman ng BFF. Hindi niya iiwanan talaga. Ang ginawa ni Carialon, diyan sila maghiwalay. Dahil doon sila sa Barangay T, ginawa ni Carialon, nagaging conference si Governor Tuto Mangurarato kay Carialon. Ang gawin nila, palagyan nila ng karsada ang Barangay T hanggang doon sa Dabiran, Tumbaw, Kabuntalan, sir. Hanggang doon. Ikuan nila. Pero ang kay Apakagi Bungus, hindi lagyan ng karsada kaya wala silang pagtaguan. So, ang nangyari, doon na sila naghiwalay. Napatayo si Apakagi Carialon sa Freedom 2. Ang ginawa ni Salana naman, napatayo na naman sa ISIS. Yun pala yun. Tapos, yung napatayo si Sala ng ISIS, naiwan na ng ISIS. Ang ginagawa ni Apakagi Carialon, nag-uwi siya doon sa Kabasalan. Doon siyang
napatayo ng Freedom 2. Kabasalan. Tapos Freedom 2 na siya, naggiwali na sila. Kaya pagkagimos bungos Karyalon. Ewan ko makisala kung siya dyan dumikit kaya pagkay Karyalon. Palaging doon na dumikit siya. Bali, ang nangyari, ang nakahawak ng ISIS, si Abu Turaipi. Yun ang German ng ISIS. Ang nakahawak. Pero, si Sala, naglelo na naman. Parang wala siyang kinakampiyan ba? Ang nangyari, yung nagpunong ISIS si Abu Turaipi, yun ang naman ang hinahanap ng tropa. O kahit saan si Abu Turaipi hinahanap ng tropa. Tapos, yung nagkuhan si Abu Turaipi, nag-return, ang akala ko si kuha na makapalit sa kanya si Alpha King. Yun ang sabi na makapalit kay Abu Turaipi. Pero sa ngayon, sir, ang nakapalit kay Abu Turaipi, pinakapuno ng ISIS, si Ustad Muhammad UM. Yun ang nakapalit sa kanya. Yun, ang first episode.